Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Waste to Energy Project sa target gawing mapagkukunan ng kuryente ang mga basura. At kaugnay nga po niyan makakausap natin si DENR Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement, Human Resources, and Field Operations, Attorney Norlito Enernan. Magandang hapon po, ASEC. Magandang hapon sa iyo, Miss Princess, at sa lahat po ng tagapanood at tagapakinig po sa inyong programa. ASEC, unang-una po sa lahat, ano po ba ang benepisyo nitong tinatawag natin na Waste to Energy program ng ating pamahalaan? Princess, mahalaga ito dahil nga dun sa pronouncement ng ating presidente na meron tayong krisis sa basura at nakita naman natin yan sa nakaraang tag-ulan, dulot ng habagat. Pag meron tayong waste to energy, maiibsan yung ating pagtatapon ng basura dun sa ating mga sanitary landfill. Yun po yung isang mahalagang papel na kung meron tayong waste to energy, aside from naiiwasan or nababawasan natin yung basura, nakakapag-create din tayo ng energy na makakatulong sa ating enerhiya. Okay? At marami pang mga benefits tayo na makukuha pag meron tayong waste to energy, kagaya ng reduction of waste volume. So dito po, pag meron ganitong technology, mababawasan yung ating pagtatapon dun sa ating mga sanitary landfill. At yung ating mga sanitary landfill, ang mapupunta na lang talaga dun ay yung mga residual waste. So hindi na mapupuno at meron na tayong sistema na yung ating mga kababayan ay mapagdadalhan ng kanilang mga basura at hindi na didiretso dun sa ating mga estero, sa ating ilog, sa dagat at kung saan-saan. ASEC, medyo these past few months, medyo lumalala ng climate change. Mukhang kinakailangan na natin itong programang ito ng pamahalaan. May timeline na po ba kung kailan ipatutupad at masisimulan itong programa at saan po, particular dito sa ating bansa, target nating simulan? Princess, meron na po tayong mga undergoing review or nasa preparatory stage yung ating mga applicants for this waste to energy project. But hindi pa tayo nag-full blown or full operationalize ng ating waste to energy. Especially dun sa burn technology. Meron tayong mga operational na mga waste to energy for biomass. Okay? And meron din tayong mga landfill gas extraction kagaya dun sa Payatas. Yun po yung mga technologies ngayon na ginagamit natin, pero sa tingin natin hindi pa ito enough na mga technologies. Therefore, we need more technologies na available in the market para matulungan tayo dun sa ating problema sa basura. ASEC, bilang Pangulo na siguro, ano ba yung masasabi nyo dito sa mga tumututol sa nato ng programa kasi makakasira daw umano ito sa ating kalikasan? Miss Princess, meron naman talagang mga negative impact ang ating waste to energy kapag hindi natin nabantayan ng maayos at kapag yung technology na nakuha natin ay hindi up to standards. Kaya po dito sa DENR, yun po yung aming role, masiguro na yung environmental impact nitong mga technologies na ito ay within standards. Especially that meron tayong batas na nagsasaad na bawal ang incineration generally. But as long as this incineration ay mag-i-emit nung within standards, sabi ng Supreme Court, allowed naman po. Kaya pinaiigting natin ngayon yung pag-aaral natin ng mga technologies na ito at yung mga paraan para masiguro natin na safe at yung mga emissions ng mga waste to energy na ito are within standards. Yun naman po ay ginagaranti natin para din po sa mga kababayan natin. At yung mga nagkikriticize ng programang ito ay ma-address din natin at masolusyonan yung mga concerns nila. Okay, looking forward po dyan, ASEC. Alright, maraming salamat po. Yan po si Atty. Norlito Enernan ng DENR.